Naniniwala ako mukhang hinihintay niya ang biktima. Yan ang hinihintay natin. Ibibigay natin sa kanya ang unang bahagi nito. Kung may iba pang menor de edad bukod kay Jamari Lawhorn, siguro hindi na ang larawan ng iyong mukha. Wala na tayong hinihintay na iba pa mula sa inyong mesa. Tama. Pakisigurong naka-silent ang inyong mga cellphone. All rise, please. Circuit Court is now. I will call down the presiding. Pakiupo na po kayo. Magandang hapon po, kagalang-galang. Magandang hapon, narito po kami ngayon. Sa kaso ni Jamarion Lawhorn, nasa korte ngayon si Jamarion, ina niyang si Anita Lawhorn, abogado niyang si Charles Bukalu, tagapag-alaga niyang si Ad Litem, si Judith Rescovich, at taga-usig na si Vicky Seidel. Narito rin ngayon ang mga magulang ng biktima sa kasong ito, sina Jared at Daniel Burkerke, pati na rin ang kanyang kapatid na lalaki, si Cameron Burkerke. Maraming salamat talaga, Ginong Cory. Ito ang oras at lugar para sa disposisyon o hatol sa kasong ito. Naniniwala ako na ito ay Sa pinakamababa, ika-4 ng 2015 si Jamari Lawhorn ay nahatulan ng hurado. Una para tumukoy ang obispo or ang patakaran na naangkop sa paghatol
o dispositional hearing. Sa isang itinalagang kaso tulad nito, bilang isang kaso, ibig sabihin ay ang isang menor de edad ay itinalaga upang maging hukom bilang isang adulto. Tulad ni Jamarion sa kasong ito, makikita siya sa Mission Court Rule 3955A. Ang patakaran ng korte ay may ilang salik. 6, ito ang isinasaalang-alang ng korte sa pagdedesisyon ng nararapat na hatol sa kasong ito. Hindi ko na babasahin isa-isa ang bawat salik dahil pag-uusapan naman natin ito ng mas malalim at nakasaad naman lahat ito sa patakaran ng korte. Ang batas ay nagsasaad na sa pagdedesisyon kung ano ang nararapat na hatol o sentensya. Dapat isaalang-alang ng korte ang lahat ng 6 na nakalistang salik. Dapat mas bigyang halaga ng korte ang dalawang bagay. Una, ang bigat ng kasalanan at pangalawa, ang record ng menor de edad. Ayon sa patakaran ng korte, presumption na juvenile disposition ang ipapataw maliban kung mapatunayang hindi ito nararapat gamit ang preponderance ng ebidensya. Ibig sabihin, mas malamang kaysa hindi na, batay sa 6 na pamantayan, mas makabubuti para sa interes ng publiko na hatulan ang menor de edad bilang isang adulto. Nakakuha na ako ng briefing mula sa magkabilang panig ng kaso. Bibigyan ko ng pagkakataon ng bawat panig na magsabi ng argumento tungkol sa mga salik. Ako ang magpapasya at magsisimula ako sa iyo bilang kinatawan ng korte. Maraming salamat, kagalang-galang. Para sa amin, nais naming ipataw ng korte ang sentensya sa matatanda, ngunit ipagpaliban muna ang pagpapatupad nito, ibig sabihin ay DO. Buo ang aming paninindigan na kailangan ng disposition para sa menor de edad sa kasong ito. Ay hindi akma sa mga pamantayan ng mga salik na dapat isaalang-alang ng korte. At pangalawa, hahadlangan nito ang korte mula sa iba't ibang opsyon na maaari ninyong gamitin sa mga susunod na taon habang tinutukoy ninyo kung maaari bang ma-rehabilitate ang akusado sa usaping ito, kaya iyon ang aming pangunahing paninindigan tungkol dito. Kagalang-galang na hukom, ipapaikli ko lang kung bakit namin pinaninindigan ang posisyon namin. Dapat isaalang-alang ng korte ang bigat ng kasalanan, kagalang-galang na hukom. Walang mas seryoso sa nangyari rito. May mga salik ding dapat isaalang-alang, kagalang-galang na hukom. Ipinapahayag ko po na ayon sa OVISA ang paggamit ng sandata sa kasong ito ay kutsilyo na tumutukoy sa pananaksak ay isang nagpapalala o aggravating factor. Kaya meron po tayong ganon. Kagalang-galang na hukom sa ilalim ng OV4, offense variables po. Para po sa paglilinaw, ito po ba ay tumutukoy sa epekto, ang psikolohikal na epekto nito sa mga biktima o sa pamilya ng biktima? At malinaw naman po na nagkaroon tayo ng testimonya. Kitang-kita na naapektuhan ang kapatid at pati ang kanyang mga magulang dahil sa pangyayaring ito. Kaya po namin isinusumite na ang salik na ito ay lubos na pumapabor sa pagbibigay ng sentensya para sa isang adulto o kung blended sa kasong ito kagalang-galang na hukom. Ang pangalawang tinitingnan po ay kung gaano ito pinagplanuhan. Sa amin pong panig, ito po ay pinagplanuhan. Ayon sa testimonya, 1 taon niyang pinlano ang pagpatay at ginawa niya ito. Kinuha niya ang kutsilyo, naglakad sa parke, nakasalubong ang bata, itinago ang kutsilyo at hinubad ang damit. Ipinapakita ng mga salik na ito kung gaano kaplanado ang bagay na ito para sa kanya at isusumite namin ito sa ilalim ng OV10. Pinili niya ang isang mahina at walang kalaban-laban na biktima, pinili niya ang isang batang-bata at pinili pa niya ang batang iyon sa oras na pinakamahina ang kalagayan ng bata. Kakababa lang niya ng paatras, parang nakatalikod siya sa likod ng ng akusado at nakayuko siya nang siya ay sinaksak. Janner factor number 3, sasabihin kong may kaugnayan ito ron, wala naman siyang hatol. Limitado ang pakikisalamuhan niya sa pulis. May iba pa siyang kriminal na gawain. Ayon sa testimonya ng ilan, nagsimula siya ng sunog ng 2 o 3 beses. Arson iyon. Alam nating nandaya sila sa retail. Alam din natin na minsan niyang pinahihirapan ang mga daga na nagpapakita ng pagpapahirap sa hayop. Pinirmahan pa niya ang pangalan ng mga magulang niya sa dokumento, kaya malaki rin ang epekto nito sa desisyon ng gobernador. Isa pang salik ay counseling kung paano siya napunta roon. Sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan nito, kaya siguro malaki ang epekto nito.
Kagalang-galang na hukom, ang mahalaga rito ay ang ika-5 at ika-6 na salig. Sapat ba ang parusa sa juvenile system at ano pa ang ibang opsyon na pwedeng gawin? Kagalang-galang na hukom, hindi po talaga namin alam ngayon kung oo o hindi. Kung maghihintay tayo. 13 pa lang siya ngayon, kung maghihintay tayo ng 8 taon para sa ika-21 niyang kaarawan, sapat na ba? Hindi ko alam, baka kulang pa. Nakapatay siya ng tao nung 2 anyos. Malaking pagsisikap ang kailangan para ma-rehabilitate siya kung kaya talaga. At sa aming posisyon, ang sistema para sa mga menor de edad, kung ito lang, nang walang anumang maaaring nakaambas sa kanya, ay hindi sapat para tugunan ang usaping ito. At hindi ko sinasabi na sa isang punto, hindi mo lang basta sasabihin, sige, palalayain ka nang hindi ka dumadaan sa kulungan. Dapat may option yon kung sakaling sa hinaharap ay makita na hindi siya pwedeng ma-rehabilitate. Kagalang-galang na hukom, dahil sa mga rason na iyon, isinusumite namin iyon. Ang mga salik sa kasong ito ay pabor doon, kagalang-galang na hukom. Kung sakali po, tulad ng sinabi ko kanina, piliin ninyo ang opsyon para sa menor de edad sa kasong ito, maaari siyang mapalaya sa publiko pagdating niya ng edad 21 at marahil batay sa mga katotohanan ng kasong ito at mga kalagayan na maaaring umiiral sa hinaharap. Hindi yun magandang ideya pero hindi ninyo kayang protektahan ng lipunan laban sa nasasakdal dito. Sa pagtutol at pag-antala ng pagiging adult, nagkakaroon kayo ng mas maraming option sa hinaharap. Kaya naman yun ang kanilang kahilingan. Sa ganun po, kagalang-galang. Gusto nyo rin po ba na idagdag namin ito sa hatol? Kung wala na po kayong ibang tanong para sa akin tungkol sa tanong, Gaya ng alam mo binibining slider, ang mga tao sa kasong ito ay nagsampa ng mosyon sa ilalim ng batas na humihiling sa korte na ipataw ang sentensyang pangmatanda ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol. tama po yun. Nauunawaan ko na nagsampa kayo ng mosyon pero hinihiling ninyong ipagpaliban muna ito ng korte. Tama po ba? Tama po, kagalang-galang. Naniniwala pa rin ako sa mosyon. Alam po namin na hindi namin hinihiling na dinggin ang mosyon na yon o bigyan ng abiso at maaaring hindi na ito marinig. Pero sa tingin ko po, sa puntong ito ay hindi kami dapat pagbawalan. Alam niyo po, sa tingin ko, yun ang ginawa ng batas. Inatasan ng batas na dapat naming isampa iyon sa loob ng 21 araw mula sa hatol, kaya isinampa po namin ito. Hindi po namin layon humarap dito at sabihin gusto namin ng habang buhay na kulong na walang parole sa parehong dahilan. Gusto ko po na lahat ng opsyon ay bukas para sa inyo pagdating sa paghatol. Sa isang punto, nais ng aming opisina na maprotektahan ang aming interes kung sakaling hilingin namin ang habambuhay na pagkakakulong na walang parole balang araw. Kagalang-galang na hukom, gusto nyo rin po ba ito? Pinagawa nyo sa amin ang briefing kung tingin nyo ay naitakda na ang oras. Pwede ko rin po bang talakayin ang isyong iyon? Sige po, salamat po, kagalang-galang na hukom. Ipinapasa po namin na hindi nyo kailangang sabihin habang narito tayo ngayon kung magpapataw po kayo ng sentensyang pang-adulto, pero ipagpapaliban po ba ito? Hindi nyo kailangang magtakda ng tiyak na bilang ng taon sa kasong ito ayon sa batas at nagbigay kami ng ilang sanggunian. Oh, hindi naman kaya ko. Gayunpaman, masasabi ko na base sa pagkakasulat sa akin, malinaw na ipinapakita nito na ito ay isang sitwasyon na isinasaalang-alang mo. Kung huhusgahan mo ang isang tao, maaari mong isaalang-alang ang iba't ibang salik sa pagbibigay ng hatol at inyong karangalan. Sa totoo lang, ang medyo nakaka-interes sa kasong ito ay ayon sa Korte ng Apela, ang desisyon kung bibigyan ka ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol ay dapat pagdesisyonan ng hurado. Sa katunayan, kaya nandito kami sa harap ninyo ngayon na may 3 pangunahing opsyon, sa tingin ko, o 4 siguro, pero 3 opsyon, pagdating sa kung ano ang maaring gawin sa kasong ito. Kaya sa tingin ko, hindi mo kailangan magtakda ng oras para sa desisyong pipiliin mo ngayon o sa hinaharap. Dahil sa sinabi ko, kung hindi, mawawala lahat ng option sa inyo. Malinaw naman, maaari mong gawing purong kaso ng kabataan ito at kahit ano paman, mapapalaya siya bago o sa mismong ika-21 niyang kaarawan. ang tanong ko na sa tingin ko ay nailahad ko na sa kautusan ay talagang tungkol lang sa interpretasyon ng batas. Sige. Kapag batas na, tinitingnan ko ang CIL 7,100,000 at 28,181 sub. At sinasabi nito, quote, maaaring ipagpaliban ng korte ang pagpapataw ng sentensya ng pagkakakulong sa ilalim ng bahaging ito sa loob ng panahong hindi lalampas sa at BBT at BP. Sa tingin ko, ang tanong ko ay kung kapag ginamit ng lehislatura ang salitang sentensya ng pagkakakulong,
Ibig sabihin ba nito ay tiyak na sentensya na may minimum at maximum? Kung ang ibig lang sabihin noon ay kung sakaling magpataw ng sentensya ng pagkakakulong ang korte sa hinaharap. Nabasa ko ang isinampa mo at may binanggit kang ilang hindi na ilathalang desisyon na parang okay lang iyon, sang-ayon ka ba? Walang batas na direktang tumutukoy sa isyong ito. Hindi eksakto. Sinubukan talaga naming magsaliksik tungkol sa isyong ito. Umaasa rin kami sa ibang mga pananalita. Sinasabi doon na ipagpaliban ang pagpapataw ng sentensya, hindi ang mismong sentensya, at binanggit din sa korte tungkol sa pagpapaliban ng pagpapataw ng sentensya. Sisiguruhin kung tama ang pananalita para sa inyong hukom. Ayon doon, kung ipagpapaliban ang sentensya, dapat hindi lalampas sa pinakamataas na pwedeng ipataw kapag pinag-uusapan muli ang sentensya nung panahong iyon. Hindi ko alam kung yun ang sinasabi nila, pero para sa akin, ibig sabihin noon ay may pagkakataon kang magpataw ng sentensya hanggang sa maximum na pwede nung orihinal na panahon. Yun ang sabi ng malinaw na wika ng natitirang bahagi ng batas. Sinasabi rito, syempre, lalo pang pinapalalayo ng katotohanang may mga mandatory minimum at minimum maximum sa kasong ito na sa tingin ko ay ngayon ko lang nakita. Tama ang minimum maximum na termino sa kontekstong ito. Kaya sang-ayon ka na sa maraming paraan ang posibleng sentensya sa kulungan sa hinaharap, maaaring nakatali ang kamay ng korte kung ano talaga ang magiging sentensya rito. Dahil hindi sinunod ng pre-sentence report para adult probation ang mga alituntunin. Mukhang ang kanyang mungkahi ay kahit gamitin niya halos lahat ng offense variables na maaaring ilapat, malamang ay hindi pa rin lalampas sa mandatory minimum na 25 taon. Tama ba yon? Tama. Sa tingin ko, sumunod lang sila sa batas na nabanggit ko rito. Kung paparusahan mo ang taong wala pang 18 anyos nang gawin ang krimen ng first-degree murder. O ayon sa batas, 25-4 na po ang saklaw at di lalampas sa 6 na po. Sa tingin ko, isa itong aral. O tama, hanggang 6 na po yun. Pasensya na. Ayon sa batas na yon, may statutory parliament dito, pero kahit sa kaso ng United States Supreme Court na Miller, meron din. Kapag hindi pa 18 anyos ang isang tao, hindi siya pwedeng automatikong bigyan ng habambuhay na kulong na walang parol. Kailangang magkaroon ng pagdinig bago magdesisyon na bigyan siya nito. Pinapalala rin nito ang kasong ito at lalo pa itong naging komplikado dahil sa kamakailang desisyon ng Court of Appeals na sa totoo lang ay mag-aalis ng desisyon mula sa inyo at ililipat ito sa isang hurado. Wala akong problema kung hindi ko nahawak ang desisyong yon. Pero ang sabi ng opisina ninyo, hintayin muna natin at tingnan. Nagsumite kami ng motion pero antayin pa rin natin ang mangyayari. Ibig sabihin nito, kailangan kong magtipon ng bagong hurado. Mga taong walang alam o hindi narinig ang paglilitis sa kasong ito. Sa tingin ba ng inyong opisina na kung ipapagawa nyo yon sa akin, mauulit ang buong paglilitis? Kagalang-galang na hukom, umaasa po ako na mababago na ang batas bago pa man bumalik ang isyong ito, pero sa totoo lang po, kagalang-galang na hukom. Ang sitwasyon na kinasasadlakan ngayon ng estado ng Michigan. Sa ngayon, sinusubukan nilang alamin kung magiging retroactive ang mga kasong iyon. Kung ang desisyong iyon ay magpapasya para sa lahat. Tama. At ang punto doon ay meron tayong ilang tao ngayon mula sa Kent County na nahatulan ng first-degree murder. Wala pa silang 18 taong gulang noon, ngunit habang buhay na walang parole ang sentensya nila. Matagal na rin ang ilan sa kanila roon, dekada na, marahil sa palagay nilang dapat iyon. Kung kailangan nating gawin ito, baka dapat tayong magtipon ng hurado para sa bawat kaso. Alam kong maaaring iba ito sa mismong proseso ng batas. Mga kinakailangan tulad ng sa isang paglilitis para sa pagkakasala. Pero sa totoo lang, hindi natin basta-basta matitipon ang 12 tao at sabihing wala kayong alam tungkol dito. Iprinsinta natin ang ilang mahahalagang salik. Tama ba? Sige, patas lang. Ay kaya naman, muli, gusto ko lang na may pagalang sa iba pa. Mga tanong na maaaring mayroon ng korte, ikalulugod kong sagutin. Pinahahalagahan ko ito. Recital. Tulad ng dati, Ginoong Kopaloo, magsimula tayo sa ikalawang bahagi. Una, dahil kung tama ang pagkakaintindi ko sa iyong memorandum, sumasang-ayon ka ba sa pananaw ng taong bayan na ang naantalang hatol ng pagkakakulong ay nangangahulugan nga na hindi kailangang magbigay ng tiyak na sentensya ng pagkakakulong ang korte ngayon, kundi maaari itong maghintay hanggang may maghain ng kahilingan sa korte.
na ipataw ang sentensya ng pagkakakulong. Tama ba yon? O kung ang Korte SUP gagawin nila yon. Pero oo, sa tingin ko tama yon. Ayon sa pagkakaintindi ko sa batas, lalo na sa subsection siyam, ito ang nakasaad. Ang pagbibigay karapatan sa korte na magpataw ng iba't ibang parusa ay nagpapakita agad ng pagpapasya rito. Sa aking palagay, ganun ko ito naintindihan. Kung hindi, sa tingin ko hindi nila gagamitin ang salitang maaari sanang. Otherwise, kung hindi, sasabihin nilang ipataw ang sentensya na napagkasunduan sa pagdinig. Sa palagay ko, ganun ko ito nabasa at yun ang hinala kong layunin nila. Ang tinutukoy mo ay ang batas ng guilty dependent allel. Ang tinutukoy ko ay subsection siyam ng batas sa pagpaparusa. Particular ang 700 at 12 a 18 is subsection siyam. Ang tinutukoy mo ba ay ang isa? Oo, pasensya na. Ako ang tinutukoy ko ay si M. Ang batas na tumutukoy partikular sa blended sentence, pumapasok si Isa kapag ang korte ay nagpatupad ng blended sentence. Talagang nakatuon ako sa wika ni M tungkol sa pagpapaliban ng sentensya ng pagkakakulong. At kung nangangahulugan ba iyon na napagpasyahan ko na ang sentensya ng kulungan at napagdesisyonan ko na ito. Kung hihilingin mamaya na ipataw ito, napagdesisyonan na. Taliwas sa sinasabi ng iba na para bang tinatanong bakit hindi ka maghintay hukom. Dahil makakakuha ka ng benepisyo mula ngayon hanggang sa oras ng sentensya. Sang-ayon ka ba sa kanila tungkol dito? Oo, at sa tingin ko, pangunahing dahilan ay dahil walang nakasaad sa batas na gumagamit ng terminong blended sentence. Tinalakay nito ang pagpapaliban ng pagpataw na tinawag nating ganun din. Tinawag namin itong blended sentence kasi mas maganda pakinggan, parang shortcut na tawag lang din. Pero sa tingin ko, si M ay hindi naman talaga naiiba kay Isa sa plano. Sa kahit anong paraan, pinapatagal mo pa rin ang pagpataw ng sentensya ng isang adulto kahit na ituring mo man itong sentensya na handa ka ng ipataw. Kung pinapatagal mo ito, ibig sabihin, ikaw ay... Pero ang tanong na kailangan ko ng iyong posisyon ay dapat pag-ingatan. Naniniwala ka ba na ngayon, dapat kong kalkulahin at ipataw ang sentensya ng isang adulto pero ipag-utos na ito ay ipagpaliban? Maliban at hanggang sa dumating ang panahon na ako ay hilingin talagang ipataw ito? O naniniwala ka ba na hindi ko dapat kalkulahin ng anuman ngayon? Kailangan ko munang maghintay at tingnan kung may magsasabi balang araw, hoy, nagkaroon siya ng paglabag sa probasyon kaya hinihiling na ipataw mo na ang sentensya, hukom. Sa panahong iyon ko gagawin. Anuman kalalabasan ng guideline calculus, magkaiba man o hindi dahil sa mandatory minimums, yun ang tanong na sinasagot ko. Opo, kagalang-galang na hukom. At sa tingin ko, ang sagot ay naniniwala ako na sang-ayon ako sa prosecution sa puntong ito. Sige, tama na. Kung gusto mong pag-usapan ng mga salik o iba pa, gusto ko talagang talakayin ang issue tungkol sa kahilingan na magpataw ng hatol na habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Hindi ako sang-ayon sa prosecution na maaari tayong maghintay ng walang hanggang sa dulo, hanggang sa siya ay mag-21 bago gawin ang desisyong iyon. Gets ko na pwedeng ipagpaliban ito, wala namang batas dito at malinaw na bago pa lang ito. Pero kung papayagan nating ipagpaliban hanggang mag-21 si Arnon, ano pa ang silbi ng limitation sa oras? Wala namang nakasaad doon na talagang nag-oobliga sa kanila sa kahit ano hanggang sa matapos ang posibleng disposition ng menor de edad. Tinitingnan ko ito bilang pagkakataon, parang karaniwang pagkaantala ng sentensya ng adulto na umaabot ng 1 taon. Hindi ko iniisip na kailangang mag-decision ngayon, pero hindi rin dapat patagalin o ibitin sa kanya hanggang mag-21 siya. Wala na akong ibang iniisip dito. Para sa akin, walang oras na limit para sa motion na yon. Ganito na lang, nagdududa ako sa posisyon ng taga-usig na pwede silang maghain ng mosyon at magsalita pagkatapos. Pero magpapasya tayo kung kailan at kung pipiliin ng korte na ilabas ito. Lalo na kung ilang taon pa ang hihintayin, 7, 8 o 7 pa. Sang-ayon ako sa pananaw mo. Hindi ko rin iniisip na tama at hindi rin ako handa. Wala na sa utang. Tama na, hinto na ako. Sige, balik tayo sa isa pang issue na siya mismong mga salik. Hindi ko na pinagtatalunan at ginawa ko na. Sa maikling paliwanag, malinaw na mabigat ang kasalanan. Ito ang pinakamabigat nating kasalanan sa talaan.
May malinaw na dahilan, masasabi ko yan. Ang pangalawang salik, may ilang elementong napatunayan, pero hindi ito ang ating situation. Wala ring naging paratang ng masamang intensyon o anumang motibo maliban sa tila sinusubukan lang niyang ipapatay ang sarili niya. Hindi ako naniniwala. Alam mo ba ang salitang pagpaplano? Oo, ginamit niya. Ang ebidensya ay ginamit niya ang salitang pagpaplano. Isang taon na ang nakalipas bago siya lumipat sa New York, walang ebidensya ng masalimuot na plano. At tungkol naman sa mahina o madaling biktimahin, kung talagang gusto niyang biktimahin ang isang mahina, malamang na pinili niya ang isa sa ibang mga bata. Malinaw na tao ito. Umabot na sa kanyang sukdulan at sa tingin ko, wala nang tanong tungkol doon. Hayaan mo akong magtanong sa'yo. Ibig kong sabihin, naririnig kita at naiintindihan ko ang sinasabi mo, hindi ba? Sa isyong yon, natuklasan ng hurado ang hatol. Ibig kong sabihin, napatunayan ng hurado na guilty ka sa first degree murder. Ibig sabihin, napatunayan nila lahat ng elemento ng krimen ng lampas sa makatwirang pagdududa. At kasama doon ang pagpapalaya, kasama rin, alam mo, ang malisya, pagpaplanong maaga, kasama ang mga ganong bagay. Nasa posisyon ba talaga ako para magsalita? Oo. Hinatulan siya doon, pero may kalayaan akong magsabi. Pero hindi ko kasi tiningnan ng kaso tulad ng ginawa nila. Hindi ganon. Hindi ko sinasabi iyon. Unang salik, pangalawang salik. Gusto ko lang pag-usapan ngayon kung ano ang mga nagpapabigat na salik. Yan ang punto ko. Isa rito ang antas ng pagpaplano. Iminumungkahi ko sa iyo. Wala namang masyadong plano dito kahit ginamit ang salitang plano. Sigurado naman, hindi ko sinasabing walang premeditation ang hurado ngayon. Napagdesisyonan na ng hurado ang isyong iyon. Pero hindi rin malinaw na pabor sa sentensyang pang-adulto ang iba pang nagpapabigat na salik gaya ng sabi ng prosecution. Tungkol naman sa ikatlong salik, wala talagang anumang naunang record kahit kailan. Ipinapahiwatig ng prosecution na sinadyang may sunog. May ilang ebidensya na nagsindi siya ng apoy noon pero di tiyak kung ito ay sinadyang sunog. Dapat may dagdag pa ron. Tuloy-tuloy niyang pinag-uusapan ang pagputol ng hayop. Wala akong matandaang direktang ebidensya sa paglilitis o kahit saan na sumusuporta sa ideyang iyon, lalo na ang pag-asa doon. Maaaring kasama ito sa ulat ng mga eksperto. Tama ba, Dan? Na posibleng nandun. Sa tingin ko, maaaring nandun ngayon. Sa palagay ko, hindi sapat ang information nandoon para umasa tayo rito para sa particular na salik na ito. At tiyak, may paratang ba na siya ay nagnakaw sa tindahan? Sa tingin ko meron. Walang pagamin, pero sa tingin ko, walang seryosong issue sa dating record na magpapabago sa favor ng salik na ito. Sa tingin ko, may kasunduan na hindi pa siya formal na nahatulan bilang menor de edad bago ang insidenteng ito. Pakiramdam ko, ito talaga ang pinag-uusapan natin. Version 3 higit pa rito dahil hindi lang ito limitado sa, alam mo na, binubuksan pa at iba pa. Pero sa tingin ko, hindi ito pinagtatalunan. Wala siyang naunang record. Sa pre-sentence report, wala siyang isinumpang record. Sa tingin ko, 0 yon. Tama ba? Ang ika-4 na salik, sa tingin ko ay malinaw na pabor sa isang disposition para sa menor de edad dito. Ibig kong sabihin, ang pinag-uusapan natin ay isang individual na patawarin mo ako, ang sagot mo. Na maraming beses na nagtangkang humingi ng tulong. Maraming beses na binanggit ang pagsubok na magpakonsulta. Ibinunyag niya ang mga bagay sa tamang mga autoridad tungkol sa dating pang-aabuso at hindi ito kailanman nabigyan ng sapat na aksyon. Kasama rito ang taos-pusong kagustuhang sumali sa mga programang available. Sinabi ko sa inyo na sinubukan niya yon. Sa tingin ko, walang indication na hindi siya naging handa nun.
Sa totoo lang, ipinapakita ng kanyang pagbuti sa kulungan ang kagustuhan niyang sumali sa tamang programa at pati ang testimonya ay sa isang taon napatunayang may potential para sa rehabilitation at tagumpay ng mga programa dito. Ganon din sa ikalimang salik, marami ring naangkop, kaya hindi ko na palalawakin pa. Sige. Magaling. Ika-anim na salik, may mga programa. Inirekomenda ko ito para sa 13 taong gulang. Ang pagkakaroon ng mga programa sa sistema ng kabataan ay mas higit kaysa sa anumang meron sa sistema ng matatanda para sa rehabilitation, Ginoong Lawhorn. At sa puntong ito, hinihiling naming ituring ninyo itong direktang desisyon para sa kabataan. Para sa akin, karamihan sa mga salik ay hindi hadlang dito maliban sa kaseryosohan ng pagkakasala na siyang dapat pagtuunan ng pansin tulad ng sinabi ninyo. Ngunit kung pagsasamahin ang lahat ng mga salik, susuportahan nito ang isang tuwirang desisyon para sa kabataan dito. Lalo na kung titingnan ng edad ng nasasakdal, siya ay masasangkot dito. Maaaring maging bahagi siya ng sistema ng hanggang 9 na taon. Ginoong Scottish, di ka nakasama sa briefing pero gusto kitang bigyan ng pagkakataon kung gusto mo. Pwede mo rin talakayin ito sa susunod. Magsasalita po ako sa korte. Salamat po kagalang-galang hukom. Sapat na yon. Ngayon, susuriin ng korte ang mga salik na yon ayon sa batas. Una, ang bigat ng kasalanan. Ang first degree murder ay, gaya ng nabanggit na, ang pinakamabigat na krimen na maaaring gawin sa estado ng bansa. Kung ito ay hatol para sa isang adulto, ang sentensya ay dapat na habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Malaki ang epekto ng kasalanan sa pagbalanse ng mga salik. Bukod pa rito, ang mga nagpapabigat na salik sa ilalim ng mga patakaran sa sentensya ay malamang na isasama ang mga sumusunod. 50 puntos para sa pagpaplano, 25 puntos para sa nasaksak, 5 puntos para sa may kutsilyo, 100 puntos para sa pagpatay sa biktima, at pwedeng dagdagan pa dahil mahina ang biktima. At tungkol naman sa epekto ng pagpatay sa mga naiwang miyembro ng pamilya, narinig ko ang testimonya sa paglilitis, malinaw na wasak ang pamilya dahil dito. Naniniwala ako, hindi pa sigurado, pero posibleng makarinig tayo mula sa mga biktima sa ilang minuto at papayagan ko sila. Hindi ako magpapalagay, pero para lubos nilang maipaliwanag o mailarawan kung paano sila naapektuhan nito. Mabigat din ang pananagutan ng akusado sa krimen sa pagtimbang ng mga salik. Napatunayan ng hurado na kumilos siya ng may layunin at plano. At malinaw ang ebidensya na sinabi ni Jamarian sa tagasuri ng network, 180 na matagal na niyang pinaplano ang ganitong uri ng plano ng pagpatay at pagpapakamatay sa loob ng 1 taon. Hindi ako nagdududa doon. Hindi ibig sabihin na na-obsess siya dito buong taon, pero malinaw na pinag-iisipan na niya ito. Nagdesisyon ako sa ilang post-verdict na motion ilang linggo na ang nakakaraan. Pinag-usapan namin ang mga motion kabilang kung dapat magbigay ng manslaughter instruction ang korte na sa tingin ko ay hindi angkop. At bahagi niyon ay dahil napagpasyahan ko na base sa testimonya, mahirap para sa korte na sabihing hindi ito kinasasangkutan ng ilang premeditation at deliberasyon. Sa tingin ko hindi rin yun pabor sa akusado. Sa kabuuan, naniniwala akong ang ikatlong salik ang pinakapabor sa kanya. At yun ay wala siyang naunang juvenile adjudications o hatol bilang adulto. Nagpakita siya ng katamtaman hanggang mababang asal sa juvenile detention. Nakuha ko ito hindi lang sa trial record kundi pati sa mga ulat ng tinanggap na eksperto, gaya ng nabanggit dati. Sa kaso, nagulat ang kanyang ina ng iba't ibang bagay. Bagamat ang ilan ay malinaw na hindi mula sa unang karanasan, maaaring ang ilan ay ganoon. Iniulat ng kanyang ina na si Jamarian ay nasangkot sa ilang mga away, bagamat wala akong nakita na palatandaan na ito ay seryosong mga insidente. Napasuspindi siya sa paaralan ng higit sa 1 beses, nasangkot din siya sa ilang pagnanakaw. Meron ding ilang ebidensya, bagamat kulang sa detalye,
na maaaring nagsimula siya ng sunog sa kanilang bahay at posibleng nanakit ng hayop nung siya ay bata pa. Sinabi rin ng probation officer na noon pa ito hindi na sa kasalukuyan dahil ngayon lang namin ito nagawa. Ipinakita ni Jamarian ang paglago at pagkamulat mula nang maganap ang pagpatay noong Agosto 2014 at mula nang siya'y maditin. Sa ngayon, isang mahalagang yugto ng panahon pagdating sa kasaysayan ng mga programa. Bago mapatay, wala siyang formal na tagapayo sa kulungan pero nakinabang siya sa tagapayo. Sa kasamaang palad, matapos siyang mahatulan ng first-degree murder, umatras siya sa pagpapayo. Pero ako ay umaasa na muli siyang sasali pagkatapos ng pagdinig ngayong araw at kapag ang kanyang hinaharap ay hindi na ganoon kahindi tiyak. Sinabi niya na may mga naiisip siyang saktan ang sarili o magpakamatay at gumawa na siya ng ilang hakbang patungo rito habang nasa juvenile detention. Ayon sa ebidensya, may totoong insidente at may hindi. Ngunit kitang-kita na mahalaga ang counseling para sa binatang ito. Ang inirerekomendang parusa at mga programang available sa juvenile system ay ang pag-commit sa Mosquito River Youth Home. Sa ilang taon, may sesyon ang Mosquito River Youth Home para sa kabataang sangkot sa pagpatay. Ako, bilang isang hukom na gumagawa ng trabahong ito, ay may isa pang kaso ng isang kabataang nahatulan ng pagpatay na nasa partikular na institusyong iyon at nasa partikular na landas na iyon. Kung papayagan mo ng pasilidad, ang Mosquito River Youth Home ay isang ligtas na pasilidad na nagpoprotekta sa komunidad mula sa banta ng nasasakdal. Matindi ang mga programa doon kabilang ang pag-aaral at iba't ibang pagpapayo. Mayroon itong sistemang may mga antas kung saan ang mga kabataan ay maaaring kumita ng mga pribilehiyo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at maaaring mawala ang mga ito kapag hindi nila ito nagawa. Sa ganitong paraan, masasabi kong ito ay parang kulungan ng matatanda kahit hindi ito eksaktong pareho, maliban lang sa edad ng mga nagkasala. Ayon sa hukuman, sapat ang parusa at pagkakataon para magbago si Jamarian sa Mosquito River Youth Home para mas maintindihan niya ang pinsalang dulot ng kanyang ginawa at matulungan siyang itama ang maling asal. Ang mga opsyon ng disposisyon na available sa hukuman ay 3. Una, isang tuwirang hatol para sa menor de edad na maaaring probasyon sa komunidad, pagkakakulong sa institusyon para sa kabataan o pareho. Pangalawa, ang mabilis na sentensya ng kulong para sa matatanda. Pagkakaloob ng akusado sa Michigan Department of Corrections para makulong o blended sentence kung saan magbibigay ang korte ng sentensya sa bilangguan para sa matatanda ngunit ipagpapaliban ang pagpapatupad nito. Habang hinihintay ang pagsusuri sa asal ng akusado sa institusyong pambata o community probation, ang sentensya sa bilangguan para sa matatanda kung ipapataw o ipagpapaliban ay sakop ng MCL 712-818 sub 1 sub M. Tulad ng nabanggit sa aming pag-uusap ni Lisa. Ayon sa batas, ang sentensya ng pagkakakulong ay may minimum na 25 hanggang 40 taon. Ibig sabihin, 25-14 taon pa bago maging kwalipikado si Jamarian para sa parol. At ang pinakamataas ay 60 taon. Iyan ay sa pilitan sa korte. Iyan ay ayon sa batas. Iyan ay desisyon ng ating lehislatura. At ako ay obligado sundin iyon kung magpapataw ako ng sentensyang pang-adulto, maging ngayon o sa hinaharap. Pwedeng ipagpaliban ng korte ang sentensya ng pagkakakulong habang may jurisdiction pa ito sa menor de edad. Sa pagkakaalam ko sa mga batas, matagal ko na itong ginagawa. Pero minsan may mga batas na hindi ko rin nakikita. Sa tingin ko, ang karaniwang edad ng jurisdiction ay 17 base sa MCL 7-128 sub A. At pwedeng umabot ng 19 ayon sa MCL 7-128A sub 1. Kung ang napatunayang krimen ay pagpatay, maaaring palawigin ng korte ang jurisdiction nito hanggang 21 ayon sa MCL 7-128A sub 4. Alinsunod sa opsyon ng naantalang sentensya, maaring maglabas ang korte ng kautusan ng disposisyon na nagpapaliban ng pagpapataw ng sentensya at inilalagay ang menor de edad sa probation. Sa ilalim ng angkop ng mga kondisyon,
kabilang ang anumang disposisyon na maaaring ipataw ayon sa dispositional statute at kabilang sa mga opsyon ng disposisyon na ito ang pagkakatalaga sa isang angkop na institusyon para sa mga menor de edad. Gusto ko ring sabihin na ako ang nanalo sa ilalim ng 712,818. Maaaring hatulan ng korte ang menor de edad anumang oras habang may delay ng isang sentensya bilang adulto, kaya hindi kinakailangan na maghintay ang korte ng partikular na oras para gawin iyon. Yan ang pananaw ko sa batas. At ang gusto kong gawin ngayon ay bigyan ng pagkakataon ang mga biktima na narito na magsalita sa harap ng korte. Hahayaan ko silang gawin yon kahit saan at saan sila komportable. May naririnig pa rin ako. Pinayagan ko ang pagkuha ng larawan ni Jamari at ng kanyang muka sa media dahil nahatulan na siya sa krimen ng matatanda. Kung may kabataang magsasalita ngayon, hindi ko papayagan ang pagkuha ng litrato ng kanyang muka. O sige. Hi. Hindi na kailangang sabihin na ang pagkawala ni Connor ay nagdulot ng matinding sakit. Araw-araw ko siyang namimiss habang dala ito. Nitong taon, nakita ko kung paano bumaba ang grado ng anak ko mula A+ sa lahat ng asignatura bago mawala si Connor hanggang C at D-. Tumaas na ulit ang mga grado niya. May nabasa akong ilang pag-aaral tungkol sa epekto ng matinding karahasan sa mga batang-bata. Ito at ang sarili kong pagdadalamhati ang dahilan ng pagpupuyat ko gabi-gabi. Pakiramdam ko nabubuhay ako sa dalawang mundo, dito at sa isa pang kasama si Connor. Araw-araw iniisip ko kung anong ginagawa o suot niya at kung anong matalinong biro ang pampatawa niya. Alam mo ba, inisip ko siyang nakaupo sa upuang iyon kung nalampasan lang niya sana ang lahat, pero wala siya roon. Hindi ko ito madalas pag-usapan at lumabas ako sandali, kaya di ako sigurado kung nabanggit ito. Pero ako mismo ay nakaranas ng pang-aabuso habang lumalaki. Pag-alis ko sa amin bago mag-11, hindi ito alam ng karamihan kahit sa bahay namin. Nang malaman kong buntis ako kay Connor, nag-research ako kung paano maging mas mabuting magulang at putulin ang siklo. Nag-aral ako dahil ayokong maramdaman ng kahit isa sa mga anak ko ang naramdaman ko noon or maranasan ng ganoon. Kaya yung ideya na baka makatanggap siya ng mas magaan na sentensya or alam mo yon, mas maikling panahon base sa kalagayan niya sa bahay ay masakit. Dahil sa pinagdaanan ko, pakiramdam ko na dadagdagan nito ang stigma sa mga naabuso or may sakit sa pag-iisip. Parang niloloko lang tayo. Sa pinansyal na aspeto. Nagkaroon ng malaking gulo. Gumastos kami ng mahigit 2,500 dolyar para sa therapy noong nakaraang taon at magpapatuloy pa si Cameron sa therapy habang siya'y lumalaki. Habang siya'y lumalaki at nagmamature ang utak, kailangan niyang ulit-ulit na intindihin ang nangyari. Sa lahat ng aspeto, talagang napakasakit nito at gusto ko lang sabihin yon. Buo ang paniniwala ko sa kasabihang ang pagdadalamhati sa pagkawala ng isang anak ay isang proseso. Nagsisimula ito sa araw ng pagpanaw ng anak at nagtatapos sa pagpanaw ng magulang. May iba pa ba? Opo, kagalang-galang. Dito matutuwa ako para sa papel na yan. Sige. At mahal kita. Naalala kong nakita kita sa drive. Ano ang gusto mong sabihin? Ang epekto nito sa buhay ko ay nahihirapan akong magkaroon ng mga kaibigan at minsan ginagawa nitong at minsan kapag nagigising ako, iniisip ko kung nasaan ang kapatid ko. Maaring maalala ni Connors, hindi iyon o kabaligtaran ng salita. At minsan mahirap magkaroon ng mga kaibigan kasi baka sila ay dramarian. At maliban na lang kung kotse.
Katulad ng dati niyang ginagawa kung paano siya nakakatawa, siya ang pinaka-nakakatawang bata sa lahat. Gusto ko kung paano niya ako binibigyan ng oras. Si Jamarion ang pumatay sa kuya ko. Ano ang ibig sabihin yan? Si Connor ang naging una kong matalik na kaibigan. Yan ba yun? Mamimiss ko siya habang buhay. Maraming salamat. Ang sabihin na ang pagkamatay ng anak ko ay parang dumaan sa amin ng isang wrecking ball ay parang kulang pa sa paglalarawan. Binalot nito ng pangit na kamay ang bawat bahagi ng aking buhay. Hanggang ngayon, ako ay parang anino na lang ng dati kong sarili. Ako'y anino na lang ng dating ako. Noong Agosto 3, 2014 huli kong naranasan ang buo naming pamilya. Ika-7 anibersaryo ng kasal namin, nag-family swimming kami at araw-araw ko ngayong inuulit sa isip ang sumunod na araw, Agosto 4. Hindi kayang ipaliwanag ang pagyakap ko sa anak ko habang siya'y namamatay o masukat ang trauma ng mga kapatid niyang nakasaksi sa kanyang pagpanaw. Ito na ang huli kong alaala nung buhay pa ang anak ko. Lagi kong naaalala ang mga tagpong ito at mas nakakatakot pa ito kaysa pelikula ng katatakutan. Hindi ko ito sinasabi para kaawaan kundi para ipaliwanag ang epekto nito sa amin. Mahal ko ang anak ko at wala ni isang sandali, gising o tulog na hindi ko siya namimiss at nasasaktan sa nangyari sa kanya. Salamat po sa lahat. Mahalaga pong marinig ang mga pahayag. Ipinapaalam ko na may pre-sentence investigation report ang Adult Probation Department. Inirerekomenda nitong ipadala ang akusado sa Michigan Department of Corrections, ngunit walang posisyon kung kailan dapat ipataw ang sentensya. Nakakuha ako ng ilang biographical na impormasyon pero wala itong guideline count, no? Tinanong ko ang probation officer kung bakit. Sinabi niya na naniniwala siyang dahil sa statutory mandatory minimums, maaaring iyon ang dahilan. Na ito ay halos wala ng saysay. Batay sa mga memo ng mga partido, nagkasundo silang hindi kailangan pumili ng korte ng partikular na minimum o maximum. Hindi ko naisip na ituloy pa yon, pwede namang gawin sa hinaharap kung kailangan. Ngayon, pakinggan natin si Ginong Cory, ang Juvenile Probation Officer na nagbigay ng ulat at rekomendasyon. Natanggap ko ang kasong ito mga 1 buwan na ang nakakaraan. At gaya ng ipinaliwanag mo sa iyong pahayag, ang recommendation ko ay ang Mosquito River Youth Home. Nakipag-ugnayan ako sa Muskegon River Youth Home. Ipinasa ko sa kanila ang impormasyon tungkol kay Jamarion at noong Oktubre 22, in-interview ng psychologist at ng program director si Jamarion habang siya ay nakakulong. Tinanggap na siya para ilagay kung iutos sa Muskegon River Youth Home. Tulad ng nabanggit ninyo, kagalang-galang, ang University of the Philippines Manila ay dalubhasa sa paggamot ng mga kabataang nangangailangan ng pangmatagalang gamutan at maaaring magbigay ng kinakailangang paggamot para matugunan ang mga dating issue sa buhay ni Jamarion, kabilang na ang trahedyang krimen na ito na nangyari. Magtatalaga sa kanya ng case manager, tagapayo at psychologist habang siya ay nasa Muskegon River Youth Home. Makikipagtrabaho sa kanya ang psychologist linggo-linggo at magbibigay ng ulat sa korte. Kaya pakiramdam ko rin ay kabilang ako sa pangmatagalang programa ng kabataan. Isa itong napakapositibong programa sa puntong ito. Sa tingin ko, malaki ang maitutulong ng programang iyon kay Jamarion at mananatili siya roon ng matagal. Dahil sa bigat ng kasalanan, malinaw na kailangan siyang mailipat sa ligtas na lugar at iyon ang aking recommendation.
Iminumungkahi kong manatili siyang ward ng korte, ilagay sa angkop na institusyon ang Muskegon River Youth Home at manatili sa detention habang hinihintay ang paglipat doon. Sumali siya sa counseling, regular na pumasok sa paaralan at nagpa-psychological test habang naroon. Pagsusuri para sa droga. Yan po, nire-recommenda ko rin ang liham ng paghingi ng tawad kagalang-galang na hukom. Hindi ito agad dapat asahan ng korte, kundi bahagi ito ng proseso ng paggamot. Maaring abutin ng ilang taon bago matapos ito at ang tagapayo ang magpapasya kung kailan. Tama po iyon, kagalang-galang na hukom. Nire-recommenda ko po ang formal na pagdinig pagkatapos ng 6 na buwan. Inire-recommenda ko ang pinaghalong sentensya. Para kay Jamarian, ang mga magulang ay maghati sa bayad sa korte. Siya ay magbabayad ng assessment para sa karapatan ng biktima at minimum na gastos ng estado. Kagalang-galang, wala pa po kaming natatanggap tungkol po sa restitution. Narinig ko ang ina ng biktima at posibleng magkaroon ng restitution, kaya iminumungkahi kong manatiling bukas ang usaping ito. Salamat. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang abogado at si Jamarian na magsalita sa korte sa huling pagkakataon. Kaya magsisimula ako sa iyo. Salamat kagalang-galang na hukom. Umaasa akong magiging makatarungan ang pansamantalang desisyon tungkol sa mga rekomendasyon sa tatawagin ko muna. At ito ang kaso, isang sentensya ng tinatawag naming sentensya. Sa kasong ito, sumasang-ayon ako sa mga rekomendasyon, malinaw naman. Meron tayong mga kabataan mula sa Kent County na kasalukuyang nasa Muskegon Youth River Home. Palagi akong dumadalo sa mga review hearing tungkol doon at maganda ang programang iyon. Kaya sa tingin ko ay magandang lugar iyon, institutional na pagkakalagak para sa akusado sa puntong ito, kagalang-galang gusto ko lang pong sabihin. At malinaw naman na hindi ko talaga masasabi pa ang iba bukod sa sinabi ng mga magulang tungkol sa sakit na idinulot nito sa kanila. Gayunpaman, gusto ko lang ulitin na bagamat sang-ayon ako sa rekomendasyon ngayon, ito ay lubos na. Sang-ayon din ako at sang-ayon ako sa sinabi niya na dapat ay may pagkaantala ang pagpataw bilang isang adult at hindi agad-agad bilang isang menor de edad. Dahil sa totoo lang, habang nakatayo ako dito sa harap ng korte, 8 taon ang magiging maxis court. Kung bibigyan mo siya ng sentensya bilang menor de edad, maaaring hawakan siya ng maxis court. Kulang ang 8 taon para sa first degree murder. Sa kabila ng sinabi ko, sasabihin ko sa iyo, personal kong opinion yon kasi nga first degree murder ito. Hindi na makakauwi si Connor at makakalaya lang siya pag 21. Sa tingin ko, hindi nito napoprotektahan ang lipunan. Kaya nga muli, dahil doon kailangan natin ng, siguro sasabihin ko na rin, baka hindi sapat ang parusa ng juvenile system. Kahit ilagay mo siya sa isang institusyon ng 8 o 9 na taon, baka hindi pa rin sapat na parusa yon at baka hindi pa rin siya ma-rehabilitate. Lahat ay nararapat. Bilang lipunan at taga-usig, kailangan kong isaalang-alang ang makakabuti para sa lahat. Dapat malinaw na hindi ka dapat gumawa ng first degree murder at makalaya lang matapos ang 8 taon. Maliban na lang kung napatunayan mo sa korte na kaya ng iyong ina ang ganong bagay, ibig sabihin nagbago ka na talaga. Kaya hinihiling ko sa korte, huwag ninyong alisin ang option para sa inyo sa hinaharap dahil maaaring hindi sapat ang 8 taon. Salamat po. Salamat po, Ginang Silent at Hukom. Malinaw na alam ng korte ang lahat ng nangyayari dito, gaya rin ng inyong kaalaman at ng mga abogado sa puntong ito. Ito ay resulta ito ang posibleng mapaminsalang bunga ng panghabambuhay na pang-aabuso. Dahil dito, malaking problema ang pang-abuso sa ating lipunan at ito ang maaring mangyari. Idagdag mo pa diyan ang tugon ng kabataan na humihiling ng tamang pakikitungo, tamang intervention at ang kawalang saysay ng tugon na iyon. Ang dapat managot dito ay hindi si Jamarian, kundi ang mga taong dapat nag-aalaga sa kanya. Tinutukoy ko ang kanyang mga magulang at ang mga naabisuhang autoridad. Hindi pa rin siya nawawalan ng pananagutan. Pero ito ay isang situation na lahat ay sang-ayon at dapat lang na lahat ay sang-ayon na si Connor ang tunay na biktima rito at wala nang iba.
Lahat tayo ay masama ang pakiramdam. Hindi nila deserve ang naranasan ng pamilya na yon. Si Jamarion ay biktima rin. Iminumungkahi ko sa korte na maaring angkop ang juvenile disposition bilang sentensya o di kaya'y ipataw ang blended sentence. Ginoong Scottish Newforth, ikaw ang mapaparusahan pero iniisip mo pa rin si Jamarian at gusto kitang pakinggan. Salamat. Siguro, una sa lahat gusto kong magsimula sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aking taos-pusong pakikiramay sa pamilya. Bago ako magkomento, kagalang-galang may kwento at liham akong gustong ibahagi sa korte. Ang kwento ay galing sa alalahanin. Si Reverend Ardo Draper na isang pastor sa Calvary Church ay naging tagapayo at mentor ni Jamarion. Si Reverend Draper ay may kriminal na nakaraan at nakulong ng ilang taon. Binago niya ang buhay niya at ngayon nagbibigay siya ng payo sa kabataan. Dahil kay Jamarion, hiniling niya kay Reverend na bisitahin ang detention center at ibahagi ang kanyang kwento sa ibang lalaki roon. At ginawa niya iyon at naging interesado talaga ang mga lalaki at marami silang tanong. Para sa akin, ang pagdala kay Reverend Draper ay nagpapakita ng maturity at paglago ni Jamarion sa Juvenile Detention Center. Ang liham na gusto kong ibahagi sa hukom at korte ay mula sa youth specialist na matagal nang nagtrabaho kay Jamarion nitong nakaraang taon. Ang pangalan niya ay Frank Barones at sabi niya sumusulat siya para kay Jamarion Lawhorn. Mahigit 1 taon nang residente si Jamarion sa Kent County Juvenile Detention Center. Direkta akong nagtatrabaho sa kanya bilang youth specialist. Si Jamarion ay masigla at palakaibigan. Kahit mahirap ang araw niya, magalang at mabait pa rin siya sa iba. Nagdadala siya ng masaya at mapagmahal na pag-uugali, ngiti at tunay na kasiyahan na makasama. Maraming pagsubok ang hinarap ni Jamarion noong bata siya. Naniniwala akong ang habang buhay na pagkabilanggo ay hindi makakabuti sa kanya o lipunan. Humihiling ako ng pag-unawa at konsiderasyon para sa batang gumawa ng matinding galit at karahasan. Alam ko na bahagi ng ugali at tagumpay ni Jamarion sa loob ng Juvenile Detention Center ay dahil sa istruktura, seguridad at ligtas na kapaligirang ibinigay sa kanya. Dito palagi siyang pinapakain, malinis at may higaan na matutulugan. Hindi niya naranasan ang mga ito bago siya dalhin sa aming pasilidad. 10 taon na akong nagtatrabaho dito at nakita ko ang paulit-ulit na siklo ng pagkasira sa mga bata matapos silang mapunta sa mapanakit na sitwasyon. Nakikita ko si Jamarion na nagsisisi, tinatanggap ang krimen niya at nagsisimula ng magbago para sa sarili niya. Nais ko pong hilingin na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang batang ito sa normal na buhay. Alam niya na habang buhay niyang dadalhin ang pagsisisi sa pagkitil ng buhay ng isa pang bata. Ngunit naniniwala ako na kaya niyang lampasan at malalampasan niya ang lipunang puno ng kahirapan at pagkawasak na nagdala sa kanya roon. Hindi ko siya ituturing na banta sa lipunan. Siguro gusto ko nang pag-usapan ang mga naranasan ko nitong nakaraang taon mula nang makatrabaho ko si Jamarion. Itinalaga ako bilang tagapangalaga ni Jamarion noong Agosto sa Lydom. Ibahagi ko sa korte ang obserbasyon ko at dahilan kung bakit naniniwala akong ang sentensyang pambata ay para sa kanyang ikabubuti. Nang makilala ko si Jamarion, nakita ko siyang malungkot at walang pag-asa. Nakita ko ang mga pisikal na pilat na hindi na mawawala at naramdaman ko rin ang kanyang mga emosyonal na sugat. Ang kanyang pisikal at emosyonal na pilat ay galing sa mga taong pang-aabuso sa buong kasong ito. Nakita ko ang pagbabago mula sa isang malungkot na bata patungo sa batang may emotion at pag-asa na. Hindi ko maisip ang mga naranasan niya sa 12 taon kaya niya nasabing gusto na niyang mamatay at electric chair pa ang gusto niya. Mas malinaw ito nang mabasa ko ang kasaysayan ng kaso niya at kung paano siya hindi pinansin ng pamilya at estado.
Nabasa ko na ang kanyang ina ay nawala na ang karapatan dahil sa mga batang may bali at paso at maraming ulat sa Child Protective Services na walang aksyon. Nabasa ko kung paano nadiskubre ng mga investigador na napakasama ng kalagayan ng bahay ni Jamarian. Sinulat ko kung paano siya hindi nabigyan ng counseling at nabasa ko ang tungkol sa panahong iyon. Habang umiiyak, sinabi niya sa staff ng paaralan na natatakot siyang umuwi. Nabasa ko na gumagamit ng droga ang kanyang ina at amain at binugbog siya. Nagiwan yun ng marka at ang pinakamalungkot ay ang Child Protective Services referral noong 2013. Hindi binuksan ng gobyerno ang kaso o inalis si Jamarian, sa halip ipinadala siya sa New York kung saan lalo siyang inabuso ng kanyang ama at lola. Ipinadala siya sa kanyang ama na nasa parole dahil sa kasong assault 2nd degree at menacing 3rd degree. Ang hatol ay bunga ng pananakit ng kanyang ama sa kasintahan. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga bagay na sa tingin ko ay nagtulak sa 12 taong gulang na batang ito na sabihin niyang gusto na niyang mamatay. May pag-asa na si Jamarian at layunin niyang maging manunulat at motivational speaker. Sa wakas, natugunan na ang kanyang panawagan. Sa wakas ay nakakakuha na siya ng counseling na alam ng lahat na kailangan niya maliban sa kanyang mga magulang. Ang disiplina ay dapat makatao, hindi gamit ang extension cord o pananakit ng mga lulong sa droga. Hindi na niya kailangang mamuhay sa dumi, may kama na siya, may damit siya, at may 3 pagkain siya sa isang araw. Sa wakas, may positibong impluensya na siya araw-araw sa paligid niya. Habang ang mga pilat ng pang-aabuso at pagpapabaya ay nananatiling kita sa kanyang katawan. Naniniwala akong gagaling ang emotional na pilat sa tulong ng counseling, edukasyon at katatagan. Sa tingin ko, ito ang makakabuti kay Jamari. Paglingkuran sa pamamagitan ng isang sentensyang pambata. Jamarian, binibigyan kita ng pagkakataong magsalita at sabihin ang gusto mo. Patawad po sa nagawa ko. Marami akong pinagdadaanan noon, halos gabi-gabi akong umiyak sa sakit na nadulot ko sa proseso. May mga araw na hindi ako kumain dahil sa nangyari. Kung pwede lang akong bumalik, sasabihin ko sa sarili ko na ngayon ko lang napagtanto ang bangungot na kailangan nating pagdaanan. Hindi ko ipinapakita ang nararamdaman ko dahil kapag ginawa ko yon, hindi na ako titigil sa pag-iyak. Pagkatapos ng araw na nahatulan ako, hindi ko alam kung paano ko haharapin yon. Ang ginawa ko lang ay sabihin sa sarili ko na parang wala lang yon. Tapos na ang lahat at hindi na ako kailanman makakabuhay ng normal na buhay. Iniisip ng iba na baliw ako, pero hindi nila alam ang totoo. Kung pwede lang bumalik, mas pipiliin kong tiisin ang sakit at stress kaysa kitilin ang buhay. At talaga namang hindi ko maintindihan ang kahit alin dito. Sinusubukan ko lang pero talaga namang hindi ko maintindihan at hindi ko gusto ang ginawa ko at ganun din ikaw. Alam kong mali ginawa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ko ginawa yon. Malaking pagkakamali ang nagawa ko. Gusto ko lang malaman mo na humihingi ako ng tawad sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo. At kapag tumanda na ako, tutulungan ko ang mga bata na huwag gawin ang pagkakamaling nagawa ko at tutulungan ko silang maging mas mabuting tao sa buhay. Para hindi nila maranasan ang pang-aabusong naranasan ko, sobrang natakot ako sa aking amain. Gusto ko nang mamatay noon dahil akala ko wala nang paraan palabas. Alam ko na ngayon na hindi tama ang manakit ng iba. Hindi iyon ang tamang sagot. Hiniling ko sa isang pastor na kausapin ang mga bata sa detention center para matulungan niya sila tulad ng ginawa niya sa akin. Patawad sa ginawa ko. Gusto ko lang malaman mo yon. Gusto ko lang malaman mo yon. Naranasan kong maramdaman ang nararamdaman mo, na sana nagawa mo rin. Ang hukuman ay... Isinasaalang-alang ang mga salik na aking natalakay na. Ayon sa batas, isinasaalang-alang din ng hukuman ang iba pang pangyayari sa kaso. Ako rin ang hukom sa kaso ng kapabayaan ng Lawhorn at may malawak akong alam sa pamilya ni Jamarion.
Lumaki siya sa tahanang may kasaysayan ng kapabayaan at pisikal na abuso. Tinanggalan ng karapatang maging magulang ang kanyang ina sa dalawa niyang anak dahil sa pisikal na pang-aabuso ilang taon na ang nakalipas. Nasangkot ang mga serbisyong pangprotekta sa bata sa pamilya noong Agosto-Setyembre 2000 at 5 at Mayo-Hunyo 2013. Noong 2013 napatunayang may sala sina Bibi Lohorn at ang kanyang kasintahang si Bernard Harold sa pisikal na pang-aabuso kay Jamarian. Pinalo siya gamit ang extension cord ng sobrang tindi kaya nag-iwan ito ng permanenteng peklat sa kanyang mga binti. Pagkatapos, dinala siya sa bahay ng ama sa New York kung saan binugbog naman siya ng lola niyang alkoholiko bago ibinalik sa Grand Rapids at ang kanyang ina sa bahay ni Ginoong Harold. Kailangan kong sabihin na hindi lubos pinaniwalaan ng korte ang testimonya ni na Binibining Lohorn at Ginoong Harold na hindi nila pinarusahan si Jamarian simula 2013 habang walang batang dapat makaranas ng kapabayaan at pisikal na abuso tulad ng naranasan niya. Alam ng korte na ang magulong pagpapalaki ay hindi legal na depensa sa pagpatay o dahilan ng marahas na asal. Pero 12 taong gulang lang si Jamarian nang ginawa niya ito. Inosente lang ang mag-aakalang walang kinalaman ang mga karanasan niya sa desisyong pumatay ng tao para maaresto at maparusahan ng kamatayan. Ang Korte Suprema ng United States, Miller laban sa Alabama, ang pinakabagong kasong desisyon ng korte. Isang kaso kung saan isang 14 anyos mula Alabama ang nakapatay ng tao, 2 taon ang tanda sa kanya ni Jamarian nang gawin ang krimen. Ipinaliwanag ng detalyado ang dahilan kung bakit natin bilang lipunan ay iba ang pagtrato sa mga batang mamamatay tao kumpara sa matatandang mamamatay tao. Umasa ang korte sa 3 mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga menor de edad at matatanda. Una, kulang pa sa kamalayan at responsibilidad ang mga bata kaya nagiging pabaya, padalos-dalos at walang ingat sila sa panganib. Pangalawa, mas madali maimpluwensyahan ng masama at pressure mula pamilya at kaibigan ang mga bata. Mayroon silang limitadong kontrol sa kanilang sariling kapaligiran at kulang sa kakayahang mailigtas ang kanilang sarili mula sa mga nakakatakot at krimen na nagdudulot ng kapaligiran. At pangatlo, ang pagkatao ng isang bata ay hindi pa kasing buo ng sa isang adulto. Ang kanyang mga ugali ay hindi pa ganap na nahuhubog at ang kanyang mga kilos ay hindi pa masasabing patunay ng hindi na mababawi o lubos na kasamaan. Dagdag pa ng korte, habang umuunlad ang agham, patuloy na ipinapakita ng agham ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kabataan at matatanda. Halimbawa, sa mga bahagi ng utak na may kinalaman sa pagkontrol ng ugali, may pagkakaiba sa pagitan ng isang 12 taong gulang at isang adulto kapag gumagawa ng isang kakilakilabot na desisyon na tulad nito. Ang kaso ay isang trahedya para sa lahat ng mga nasangkot dito. Isang 12 taong gulang na bata ang malupit na pinatay ng walang dahilan. Isang 9 na taong gulang na inosenteng bata na nag-iwan ng pamilyang nagdadalamhati sa pagkawala ng isang anak na pinagkaitan ng pagkakataong lumaki, umibig, at gumawa ng sariling mga desisyon sa buhay. Ang 12 taong gulang na pumatay, na di piniling lumaki sa mapanakit at pabaya na tahanan, ngayon ay kailangang harapin ang sakit na idinulot, mawalan ng kalayaan, at ng pagkakataong maranasan ang normal na pagkabata at pagdadalaga. Desisyon ng hukuman na magpataw ng pinagsamang sentensya sa kaso. Ito ay desisyong nagpapaliban sa pagpataw ng sentensya o pagkakakulong. Sa ilalim ng MCL 7,100,000 at 28,100 at 81M inilalagay ng hukuman si Jamarian sa probation. Sa ilalim ng MCL 700, 12,818 sub 1 sub B na may angkop na mga kondisyon. Kabilang dito ang pagtatalaga kay Jamarian sa Muskegon River Youth Home ayon sa MCL 7,100,000 at 28,181 sub D. Inilalaan at ipinagpapaliban ng hukuman ang pagpapataw ng sentensya ng pagkakakulong maliban at hanggang sa may kahilingang ipataw ang sentensya ng pagkakakulong. Batay sa aking pagkaunawa sa posisyon ng dalawang panig, sumang-ayon ang dalawang panig na kailangang maghintay upang matukoy ang angkop na sentensya kung hihilingin ito sa hukuman. Nais ko lang ipaalala sa lahat at syempre, ipapaalala ko rin kay Jamarian sa mga review hearing na ang paglabag sa probation ayon sa batas ay maaaring magresulta sa pagbawi ng probasyon
at pagpataw ng sentensya sa bilangguan para sa mga matatanda. Mahalaga na gawin ni Jamarian ang lahat sa Muskegon River Youth Home para mapakinabangan ang serbisyo at sundin ang patakaran. Patunayan niya sa lahat, pati sa sarili, na kaya niyang baguhin ang buhay niya. Naniniwala ako sa pagtubos. Hindi ko isusuko yon para sa 13 anyos na batang lalaki ngayon. Jamarian, may karapatan kang umapela sa Michigan Court of Appeals. Magkakaroon ka ng abogado kung hindi mo kayang magbayad. Bibigyan ka namin ng form para humiling ng abogado mula sa korte. Punan at ibalik ang form sa korte sa loob ng 42 araw kung hindi ay matatanggihan ang kahilingan mo. Miss Retskevich, pakisigurado pong mapunan ni Jamarian ang form ngayon para maiwasan ang problema sa kanyang mga karapatan matapos ang pagpupulong nila kay Jamarian. Matapos ang pagdinig, palalayain ng korte sina Ginoong Bucalo at Ginang Raskevich bilang tagapagtanggol at tagapangalaga ad litem para kay Jamarian. Ito ay naging isang mahirap na kaso. Nagpapasalamat ang korte sa bawat isa sa kanila para sa kanilang serbisyo. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, magtatalaga na lang ang korte ng bagong tagapagtanggol mula sa aming panel para sa mga susunod na review hearing. Binibining Seidel, may gusto pa po ba kayong sabihin sa korte? Ginoong Bucalo? Wala po. Binibining Rest Coach, hindi. Kagalang-galang, Jamarian, swerte. Magkikita tayo sa review hearing sa 6 na buwan. Nais ko ang mabuting kapalaran at salamat sa lahat. Ayos lang. May gusto ka pa bang hilingin? Ginoong Coach. Ay, pasensya na. Pero magbibigay lang ako ng ilang masasayang suhestyon. Ayokong magsulat tungkol sa alon ng lungsod.